Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang nakakagimbal na kaso sa Sweden. Natagpuan ang putol na ulo ng isang teenager na babae sa isang traveling suitcase na inihiwalay sa kanyang katawan. Si Wilma Anderson ay 17 years old at mahilig ito makipag-usap sa kanyang social media at madalas mag-post ng kanyang picture sa kanyang Facebook. Nung nasa 15 years old pa lamang si Wilma ay nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Tishko Ahmed Sherzad na 5 taong mas matanda kaysa sa kanya. Si Tishko Ahmed Sherzad ay isinilang noong January 22, 1997 sa Iraq sa isang Kurdish family. At 7 na taong gulang nang dumating siya sa Sweden kasama ang kanyang ama noong 2006. Nakuha ni Tishko ang kanyang Swedish citizenship noong 2014. Tumira ito sa Uddevalla kasama ang kanyang ama at ang kanyang stepsister. At nung nag-aral ito ay nakaranas ito ng matinding pambubuli at pangiinsulto. Dahil doon ay naging matapang at naging palaban si Tishko. Pagka-graduate nito ay nagtrabaho ito sa isang child care center. Si Wilma naman ay nakatira sa kanyang kapatid na babae na si Emily at kasama ang kanyang inang si Linda. Ngunit nag-divorce ang kanyang mga magulang kaya doon tumira si Wilma sa kapatid at ina at kahit na hindi sila magkasama ay involved pa din ang ama ni Wilma sa pagpapalaki sa kanya. Noong umpisa ay nagulat ang ina ni Wilma na nakikipag-date ito sa isang 20-year-old na lalaki. Ngunit kalaunan ay tinanggap niya na lamang ito dahil sa nirerespeto niya ang desisyon ng anak. Taong 2018 ay nag-live-in na si Wilma at Tishko at nag-rent sila ng apartment sa Uddevalla. Noong umpisa ay masayang kanilang pagsasama ngunit hindi nagtagal ay lumabas ng totoong pag-uugali ni Tishko. Kinokontrol nito ang buhay ni Wilma at ayon sa ina ni Wilma ay malaki ang pinagbago ng pag-uugali ng kanyang anak simula noong magsama sila ni Tishko. May mga pagkakataon pa na nagsasabi din si Wilma sa kanyang kapatid tungkol sa pag-uugali ni Tishko at ang madalas nilang pag-aaway. November 14, 2019, tumawag ito sa kanyang kapatid sa telepono at inamin na hindi na talaga siya masaya sa relasyon nila ni Tishko at gusto na niya makipaghiwalay dito. Nagrereklamo si Wilma na pagod na siya na dinidiktahan ng kung ano ang kanyang gagawin, ano ang kanyang isusuot, kung saan lamang siya maaring pumunta, anong make-up ang pwedeng gamitin at kung sino lamang ang kanyang pwedeng kausapin. Pagkatapos noon ay agad itong umuwi sa kanilang apartment para kunin ang kanyang magamit at makipaghiwalay na ng tuluyan kay Tishko. Habang nagliligpit ito ng kanyang mga gamit ay kausap pa niya sa telepono ang kanyang kapatid. Ngunit maya-maya ay dumating si Tishko. Kaya sinabi ni Wilma sa kapatid na kailangan niya nang ibaba ang telepono at mag-uusap sila ni Tishko. Makalipas ang ilang oras ay tinawagan ulit siya ng kanyang kapatid, ngunit hindi sumasagot si Wilma. November 15 ay may appointment sana sa dentist si Wilma ngunit hindi ito nakarating. November 17 ay pinuntahan na ng mga magulang ni Wilma ang kanilang bahay. Matagal silang kumatok at di nagtagal ay binuksan din ni Tishko ang pintuan. Tinanong ni Linda si Tishko kung nasa bahay ba si Wilma at kung wala ay saan ito pumunta. Napansin ni Linda ang itsura ni Tishko na balisa ito at parang wala ganang makipag-usap. Ngunit kahit ano man ang pinakita ni Tishko sa kanila, ay hindi sila papayag na umalis na hindi nila nalalaman kung nasaan ang kanilang anak. Noong nag-umpisa na silang magtanong ng tuloy-tuloy kay Tishko kung nasaan ang anak, ay agad na sumagot si Tishko na tapos na ang kanilang relasyon at kinuha na lahat ni Wilma ang kanyang mga gamit at umalis at wala itong balak makipag-usap pa sa kanya o sa kahit kanino. Ayon kay Tishko na nung umuwi siya sa kanilang bahay noong araw na yon, bandang alas 5 ng hapon ay nagkaroon sila ng malaking away ni Wilma na nag-udyok kay Wilma na makipaghiwalay na ng tuluyan kay Tishko. Nakaramdam ng pagkabahala ang mga magulang ni Wilma, ngunit naisip nila na normal lang na nag-aaway magkasintahan at pansamantala lang yon, at kadalasan yung nangyayari sa mga batang magkasintahan. Nag-post ang kapatid ni Wilma sa kanyang Facebook na kung sino man ang nakakakita sa kanyang kapatid ay maaaring kontakin siya. Nagbigay din ito ng description ng kanyang kapatid. Ayon sa kanya ay may tangkad itong 160 cm
Blonde ang buhok, ngunit hindi siya sigurado kung anong suot nitong damit. Alam niyang hindi magagawa ng kapatid na hindi man lang mag-message sa kanila, lalo na sa kanya dahil lagi itong tumatawag. Nanawagan ito na kung sino man ang nakakakita o maimpormasyon tungkol sa kanyang kapatid ay maaring kontakin siya o di kaya ang mga pulis. Pinaalam na nila sa mga pulis at nag-umpisa na silang kontakin ng mga taong huling nakausap ni Wilma, lalo ng kanyang mga kapamilya at mga kaibigan. Kinumpirma ni Linda na ina ni Wilma na hindi na niya ito nakausap simula November 14 at ni hindi ito tumawag pabalik sa kanya. Nag-set up ang mga pulis ng search team, sinamahan din ng kanyang mga kapamilya at mga kaibigan, sniping dogs at helicopter. Kinwestiyon ng mga pulis si Tishko dahil sa may relasyon nito kay Wilma at baka may alam ito sa plano ng kanyang girlfriend kung saan ito pumunta. Ngunit ayon sa kanya ay wala siyang alam at wala din siyang naririnig o balita kung nasaan si Wilma. Sunday, November 17, 3 araw ang nakakalipas nung nagsimulang hanapin si Wilma ay wala pa ring balita dito. Madalas itong nagpo-post sa kanyang social media, ngunit simula nang nawala ito ay hindi na din siya active sa kanyang Facebook. Noong mga oras na yon ay halos 5,000 na katao ng tulong-tulong na hanapin si Wilma. Nagdesisyon ng mga pulis na kausapin ulit si Tishko. Ngunit giit nito na wala pa rin siyang balita kay Wilma at hindi niya alam kung nasaan ito. Dagdag pa niya na nung umalis ito ay sumama ito sa ibang lalaki. Ngunit walang ebidensya na may iba itong lalaki. Ayon sa mga magulang ni Wilma na wala sa plano ni Wilma ang mawala o aalis nang hindi nagpapaalam. Saad pa nila na malaking pinagbago ng pag-uugali ng kanilang anak simula nung sumama na ito kay Tishko. Dati ay napakamasayahin at palakaibigan nito. Dagdag pa ni Linda na kinokontrol ni Tishko si Wilma at gusto nitong malaman kung saan naroroon ang nobya o sinong kasama nito. Sinabi din ni Emily sa mga pulis na nagsumbong ang kanyang kapatid sa kanya tungkol sa pag-uugali ni Tishko. Hindi maganda ang trato ni Tishko kay Wilma at umabot pa sa puntong nag-install ito ng GPS device sa cellphone ni Wilma para alam nito kung saan naroroon ang nobya. At dahil sa mahal na mahal ni Wilma si Tishko ay pumayag ito sa lahat ng kagustuhan ng nobyo para lamang hindi magalit o sumama ang loob nito sa kanya. Noong in-interview ng mga pulis si Tishko ay sinabi nito na hindi ito umalis ng bahay pagka-uwi nito galing trabaho bandang alas 5 ng hapon. Ngunit nag-track ang mga pulis ng kanyang steps gamit ng GPS simula noong November 14 ang araw na huling nakausap ni Wilma ang kanyang kapatid sa telepono. Si Tishko ay unang nakita sa CCTV sa isang supermarket noong November 14 bandang alas 2:30 ng hapon. Umuwi ito sa kanilang bahay galing sa trabaho makalipas ng alas 5 ng hapon. Kasunod noon ay nakarinig ang kanilang mga kapitbahay ng malakas na pag-aaway sa pagitan ni Wilma at Tishko. Matagal ang kanilang pag-aaway at kahit nasanay na silang naririnig ang madalas na pag-aaway ng dalawa, sa mga panahong yon ay mas malakas at mas matagal ang kanilang pag-aaway. Ang isang kapitbahay nila ay hindi na nakapagtiis kaya pinuntahan na sila sa kanilang bahay. Kumatok ito sabay tanong kung okay lang ba sila. Ngunit biglang tumahimik ang dalawa sa loob at wala na silang narinig na anumang ingay. Noong tumahimik na ay biglang nakaramdam ng takot ang kanilang kapitbahay. Nangyari yon bandang alas 6 ng hapon. Nag-imbestiga din ng mga pulis sa trabaho ni Tishko. Noong araw nag-away sila ni Wilma ay umalis sa kanilang bahay si Tishko bandang 6:30 ng gabi. Isang motoristang dumaan sa highway ang nakakita kay Tishko. Inilarawan niya na nung mga oras na yon ay nakasuot ng puro itim si Tishko at palakad-lakad sa highway na tulala at parang wala sa sarili. Nung may dumaan ng mga pulis at nakita siya, ay pinasakay nila ito at dinala pabalik sa kanilang apartment. Tinanong siya kung bakit mag-isa itong naglalakad sa highway. Sumagot naman si Tishko na pasakay sana ito ng train, ngunit nagbago ang kanyang isip kaya naglakad na lang ito pauwi. At dahil sa wala naman silang nakitang mali o kakaiba sa ginawa ni Tishko ay hindi nila ni-record ang nangyari. November 19, 2019 ay inaresto si Tishko matapos makita sa bahay nila ang bag at ang coat ni Wilma na nakasabit pa sa coat rack sa loob ng kanilang apartment. Ayon sa ina ni Wilma ay hindi umaalis ang kanyang anak na hindi dala ang kanyang bag.
Dagdag pa ang lumabas ito na hindi suot ang coat sa malamig na panahon ay mukhang napaka-imposible. Kaya nagduda ang mga pulis kay Tishko dahil sa sinabi nito na umalis si Wilma at dalang lahat ng kanyang gamit. Dagdag pa doon ay ang nakitang malalaking kalmot sa mga braso ni Tishko. Pinuntahan ng mga pulis ang apartment nila Wilma at Tishko. Nagumpisa na rin silang maglagay ng luminol ang mga forensic experts sa apartment at doon nakita ang napakaraming marka ng dugo sa sahig ng mga kwarto na para bang may hinila mula sa sala papuntang kwarto na duguan. Noong tiningnan ng mga eksperto ay may nakita silang natitirang mga laman sa isang kitchen knife at sa mga dingding. At kung babasihan sa dami ng bakas ng dugong nakita, ay malabong mabubuhay pa kung sino man ang nagmamay-ari nun. Pagkatapos ng natuklasang yon ay mas masusing hinalughog ng mga pulis ang apartment at natagpuan ang mga kumot na pag-aari ni Wilma sa mga garbage bag na puno ng dugo. Nagpasya ang mga pulis na bisitahin si Tishko sa police station at sabihin sa kanya kung anong nahanap nila sa kanyang apartment. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa maraming mga bagay na tuklasan nila na may mga dugo. Sumagot si Tishko na imposibleng may mga dugo sa kanyang apartment at dapat ay alam sana niya dahil dun siya mismo nakatira. Sa mga oras na yon ay patuloy pa rin ang paghahanap kay Wilma at dumarami na ang mga taong handang tumulong sa paghahanap sa kanya. November 28 at 2 linggo matapos huling nakita si Wilma. Isang malaking aso na sinanay sa paghahanap ng mga bangkay ang dilala sa pinangyarihan ng krimen upang tumulong. Pagkapasok ng aso sa kwarto ay agad itong naalerto dahil sa may naamoy itong kakaiba. Maaari ito'y patay na tao o labi ng tao. May naamoy itong kakaiba sa kabila ng sinuri na ng mga pulis ang apartment. Ang dog handler at ang aso ay nagpatuloy sa paghahanap sa kwarto. Sa isang punto ang pulis ay dumating sa isang closet na may isang maliit na maleta. Ang maleta ay nandun na noon pa at marami pang ibang bagay sa kwarto at inakala ng mga pulis na ang mga bagay na ito ay na-check na. Ngunit kinuha pa rin nila ang maleta sa closet at binuksan ito. Sa loob ay nakita nila ang isang malaking bagay na nakabalot sa foil at papel at binalutan pa ng tape. At doon tumambad sa kanila ang putol ng ulo ni Wilma. At sinuri din ng mga law enforcement ang natagpuang fingerprints sa loob ng maleta at sa labas nito na pagmamay-ari ni Tishko. Sinabi ng pathologist na bagamat hindi niya matukoy ang dahilan ng pagkamatay ni Wilma, ay posibleng nagtamo ito ng blunt force trauma sa kanyang ulo at mata at iba pang mga pinsala sa kanyang ulo ay sanhi ng pagpukot nito. Ipinaalam sa mga kaanak ni Wilma ang nangyari sa kanilang anak. At dahil sa ulo lang ang nakita, ang mga volunteers at mga pulis ay patuloy pa rin sa paghahanap sa katawan ni Wilma. Napatay si Wilma sa sala na nakaupo sa sahig o nakahiga at tinamaan ng napakalakas sa ulo. Ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ay hindi pa malaman, ngunit naniniwala ang mga pulis na namatay si Wilma sa sala dahil sa nakitang piraso ng muscle tissue sa dingding. Saka kinaladkad ang katawan niya mula sa sala papunta sa hallway at papasok ng banyo. Malamang ay doon pinutol sa banyo ang kanyang ulo. Pagkatapos ay dinala sa kwarto at inilagay sa kama at doon siguro pinunasan ng mga kumot ang kanyang katawan o doon binalot ang kanyang ulo. Sa kabila ng pagsisikap ng mga pulis at mga volunteers ay hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Wilma. Sa buong paglilitis ay hindi kailanman nakitaan si Tishko ng anumang emosyon o pagsisisi. At nakiusap na rin ang pamilya ni Wilma na sabihin sa kanila kung saan niya itinago ang kanyang bangkay. Sinuri din ng psychiatrist ang mental state ni Tishko at ang konklusyon ay nakasaad na sa oras ng krimen ay ganap na matino at nasa tamang pag-iisip si Tishko. July 27, 2020, naganap ang pinal na paglilitis para kay Tishko. Siya ay humarap sa hukom upang pakinggan ang hatol at ang hukom ay nagbigay ng hatol ayon sa kung saan si Tishko ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Wilma Anderson. Napatunayang nagkasala rin siya sa paglapastangan sa katawan sa pamamagitan ng mutilation. Bilang resulta, si Tishko ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong at makakapag-apila para sa kondisyong maagang pagpapalaya pagkatapos lamang ng 10 taon ng kanyang sentensya.
Pinaninindigan niya na siya ay inosente at kalaunan ay umapila ito sa kanyang sentensya sa Court of Appeal. Ang paglilitis ay tumagal ng ilang oras at bilang resulta, ang naunang sentensya ng korte na naghatol kay Tishko ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Wilma ay binawi. Binawasan ng hukuman ng 18 years dahil lamang sa hindi matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ni Wilma.